Okay, so this is special episode 3352, 3353, and 3354. Gagamit tayo ng confession card, di ba? Since this is a general reading, yung confession card na ito is gagamitin, kukuha tayo dito ng tatlo, and then we will see kung ano ba yung pwedeng i-confess ng mga tao na tinuring yung mahalaga na parte ng buhay ninyo, na nagbibigay din at nagdudulot din sa inyo ng matinding problema sa kasalukuyan. Kasi kalimitan naman, yung nagbibigay sa atin ng matinding sakit at matinding pasanin sa buhay or suliranin at saka yung stress is the person that we provide our time, our effort, and everything. That we treated them as our own world, na minsan nakakalimutan na natin sarili natin, and then we make sure that they are happy, and then in the end, wala pa din, di ba? So here are the confessions. First, best self. Oh my God. Pangalawa, divine guidance. And pangatlo, promise. Okay. Ay, nako. And alam niyo ba kung ano ibig sabihin yan? Those were a soulmate card na lumalabas. So, ibig sabihin, kung nasa isang relasyon kayo ngayon at hindi maganda ang takbo ng relasyon ninyo, kahit mag-asawa pa kayo, ibig sabihin, you are not soulmates. You are not meant talaga, or hindi kayo talaga ang itinadhana. Kaso yung iba talaga dyan is ikinasal lang dahil nga, di ba, nabuntis, nakabuntis, dahil sa trabaho, dahil sa yaman, dahil sa pinagkasundo ng magulang, at sa marami pang dahilan. So, ngayon dito tayo. Sinasabi dito, best self. I am working really hard to level up for you and meet you as your equal. Your mirror, I know you will always grow together, but I want you to be proud of who I am today. This is an issue talaga sa isang magkarelasyon. Kasi, maraming magkarelasyon na kapag sila na, may gusto siyang babaguhin doon sa taong sinagot niya, meron siyang mga bagay na ayaw niyang gawin. Isa doon is, kung nakipagrelasyon ka sa isang taong lasinggero, no? Mahilig sa barkada, mahilig sa sports, naninigarilyo, then you don't have to pigil that person. Kasi, siya na yan eh, no? Ibig sabihin, bago mo siya sinagot bilang boyfriend mo, ganun na siya. And, irespeto mo yun. Kasi, kung ayaw mo din, napagbawalan ka niya sa mga nakasanayan mo, halimbawa, party girl ka, halimbawa, you go out, extrovert ikaw, o ganun din yung gagawin niya sa'yo, di ba? And then, kasi yung middle card is the divine guidance. I am amazed at how the universe brought us together. Everything keeps falling into place for us, and there is a divine focus at work guiding us to union. And divine is working behind the scenes for us, and just look back at our journey and we will see it too. Ibig sabihin nito, posible na nasa LDR kayo, and then the universe is guiding you to be together again. So hindi lahat ng naghihiwalay is a failure. Yung ibang naghihiwalay is just a part of their growth or of their growth. Kasi may mga tao talaga na napaka-immature, and they are very dependent with one another, that they don't know na kailangan pala nilang mag-grow along the way. So, di ba? Unang card, best self. So, ibig sabihin nun, you have to do your best. You have to be leveling sa depende kasi sa edad mo. Marami kasi mga tao na tawag nito, bata pa sila, no? But they are mature when it comes to way of thinking, and they know a lot, especially situations just like that. And some of them are very practical. So, ngayon, dahil sa sinabi dito, ang tinutumbok ng universe is soulmates. So, huwag kang manghinayang kung ikaw yung parte ng bagay or ikaw yung parte ng buhay ng tao na hindi kayo nagkatuluyan or nagkahiwalay kayo. Kasi,
paghihiwalay ninyo is hindi naman siya pagwasak, kundi paggising lang sa bawat isa na ma-realize mo what are your mistakes and what are your lapses during that relationship. Kasi para siyang alak, if you don't drink moderately, then masama ang effect, di ba? Ganun din yung soulmate na yon. And then the third card is, alam niyo kung paano ko nasabing soulmate, kasi this is a promise card. At sinasabi dito, I wish you knew just how special you are to me. It kills me not to be able to tell you, and you amaze me with your compassion and kindness through this time apart. I promise I will make things right between us. O, di ba? Sa mga wala ng pag-asa dyan, congratulations, babalikan kayo. Pero doon naman sa mga tinamaan ng panibagong kulam, sumpa, gayuma at barang, tignan mo, nakikialam si universe, no? Ibig sabihin niyan, hindi ko na pailawin ha, para ano na lang. Ibig sabihin nito, ginawa ni universe na paghiwalayan kayo para matuto at mag-mature kayo. Kasi kapag hindi kayo naghiwalay, you will never know or you will never understand the importance of each other nung kayo pa. Kasi doon mismo nagkakaroon ng pang-aabuso sa pagmamahal. Alam mo na iniisip mo na gagawin niya lahat para sa iyo kasi akala mo hindi siya mabubuhay nang wala ka. And then nung panahon na sinubukan mo siyang iwanan at hiniwalayan mo siya, akala mo hahabulin ka. And then doon sa punto na hindi mo inaasahan na nakikipagmatigasan din siya sa iyo, na kahit mahal ka niya, kahit mahalaga ka sa kanya, kinikimkim niya for you to learn your lesson. And then dumating sa punto na ikaw mismo naghabol sa iniwan mo. And that is the lesson that the universe is trying to relate towards you, 'di ba? Ibig sabihin nito, sa ibang tao, sa iba sa inyo, there is a positive of getting a union. Pero sa iba sa inyo dito, posible that the revealer of truth na sinasabi kanina dito sa daily episode is matutuklasan ninyo sa mga current relationship ninyo na hindi pala kayo ang nakatadhana at babalik siya sa taong iniwanan niya. Kasi marirealize niya, yun yung taong mahal niya, yun yung taong magpapasaya sa kanya, doon niya nakikita yung katahimikan. Kasi relationship is not all about money. Relationship is being comfortable with each other, nagmamahalan kayo, andun kayo sa contentment sa buhay ninyo. With due respect to each other's decision, that's it. Kasi, yung pera naman kikitain nyo kung magtutulungan kayo. But, the respect, no. Kasi, binibigay lang yung respeto sa karapat-dapat. Yung pagmamahal, pwedeng ibigay kahit kanino. Yung babae, yung lalaki, nandyan lang kung gusto mong magkaroon ng karelasyon. But, the core of being a soulmate, hindi sa lahat yon. Kasi, isa lang ang kapares nyo sa buong buhay nyo. Kapag hindi nyo sila nakatuluyan nga sa buhay na ito, sa susunod na reincarnation, mangyayari yon. Pero kung nakahagilap kayo ng katulad ko at sinabi ko sa inyo na eto soulmate mo, habulin mo. Eto twin flame mo, habulin mo. Then do a faster decision bago pa mawala siya. Kasi merong ibang mga tao na dahil sa ayaw nilang mawala ito, mas gugustuhin nila na gumawa ng kasamaan, wag lang mapunta sa'yo. Diba? So, sana may marami kayong natutunan dito. You have to share the videos right now and you have to help me na i-ano si TikTok. Tawag niyo to? I-convince niyo si TikTok na hindi naman masama yung sinasabi ko dito. Diyos ko. Yung mga bashers ko, wag naman kayong negative. Kasi yung pagkakaroon naman ng reading is depende sa sitwasyon natin. So, hindi nyo kailangang manira ng kapwa reader ninyo para lang din umunlad kayo. At hindi rin pwede na manira kayo ng kapwa faith healer ninyo, katulad ko, na dahil lang sa lumipat yung client ninyo. Okay? Sana magrespetuhan na lang po tayo.
Kasi panataho yung ginagamit ko. Good afternoon. Proceed tayo sa English episode natin dito.